Isang karumaldumal na krimen ang gumimbal sa gitna ng lungsod, isang kalapastanganan na humahamon sa lahat ng batas ng Diyos at karma. Ang target nila ay si Nika Soriano o mas kilala sa tawag na Nika. Isang dalagang may ngiting kasing liwanag ng bulaklak ng kalachochi, at ang pinakamatingkad na bituin sa nasabing lugar aliwan. Isang batang buhay ang pinatay ng walang awa. Isang kasong puno ng mga detalyeng nagpatindig sa balahibo ng lahat. Sino ang utak sa likod ng krimeng ito? Anong motibo ang nagtulak sa mga salarin upang maging mga demonyong nawalan ng konsensya? Ang paglalakbay upang ibunyag ang pinakamadilim na katotohanan sa lungsod ng Cebu ay opisyal nang nagsimula. Ang bukang liwayway sa Cebu ay hindi pa naging ganito kalamig. Ang hamog na may dalang alat mula sa dagat ay nakabitin pa rin sa itaas ng makakapal na bakawan sa kawasan ng Kimang Grove Forest sa bandang South Road Properties. Lumilikha ito ng isang tahimik ngunit nakakapanindig balahibong kapaligiran. Dalawang lokal na mangingisda na sumisiyasat sa kanilang mga bubo ng alimango sa bukana ng Ilog Guadalupe ang natigilan nang may makita silang kakaibang bagay na sumabit sa mga ugat ng bakawan. Hindi ito basurang plastik na inanod mula sa dagat. Ito ay isang bangkay. Isang batang babae na nakasuot ng maikling bestida na punit-punit na at may balat na namumutla dahil sa sobrang tagal na pagkakababad sa tubig alat. Ang biktima ay nakahandusay doon tahimik at mapanglaw. Tila ba ang karagatan mismo ay tumangging itago ang labis na kawalang katarungan at ibinalik ito sa kalupaan. Agad na dumating ang mga tauhan ng Cebu City Police Office, CIHI, sa lokasyon at pinalibutan ang crime scene ng Dilaw na Police Line. Ang umagang dati payapa ay naging tensyonado. Napuno ang hangin ng amoy ng kamatayan at ng tunog ng mga sirena na umaalulong. Si Police Colonel Vicente E. Vince Valderrama, isang veteranong opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, na sanay na sa paghawak ng mabibigat na kaso sa Visayas, ay hindi napigilang kumunot ang noo sa nakitang eksena. Walang dalang anumang pagkakakilanlan o validity ang biktima. Ang kanyang magandang mukha ay nagsimula ng masira ng malubha dahil sa tubig alat at mga hayop dagat matapos ang 2 araw na pagpapalutang-lutang na ginagawang imposible ang pagkilala sa kanya sa pamamagitan ng simpleng pagtingin. Ang resulta ng inisyal na investigasyon ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, ay nagsiwalat ng mas sadistikong katotohanan. Sa ilalim ng kanyang magulong-gulo na damit, ang mga bukong-bukong ng biktima ay nakatali ng mahigpit sa isang bloke ng semento gamit ang makapal na lubid. Malinaw na ito ay kaso ng planadong pagpatay. Sinadya ng salarin na palubugin ang bangkay ng biktima sa ilalim ng bukana ng ilog upang burahin ang ebidensya magpakailanman. Gayunpaman, ang hindi pangkaraniwang taas ng tubig at malakas na agos ng Mactan Channel ay gumawa ng kabaligtaran. Itinulak ng dagat ang katawan pabalik sa pampang, sumabit sa kagubatan ng bakawan bilang isang tahimik na sumbong sa mundo ng mga tao. Ang mga detective mula sa Intel Team ay sinuyod ang bawat metro kwadrado ng putik sa tahimik na dike na hindi kalayuan sa FA na pinaghihinala ang lugar ng unang pagtatapon. Ngunit ang malakas na ulan noong nakaraang gabi ay nagburang halos lahat ng bakas. Tanging ilang mga sanga ng talahib na nabali sa hindi natural na paraan at ang nakakasakal na pakiramdam ng pagkadismaya ang natira. Halos wala silang makuha na petrolyo o lead. Sino ang biktimang ito? Sino ang may sikmurang gumawa ng ganito kalupit na halos yurakan ang lahat ng moralidad at relihiyon sa relihiyosong lupain na ito? Ang balita tungkol sa pagkatagpo ng bangkay sa ilog ay mabilis na kumalat sa bawat barangay sa Cebu. Ang mga usap-usapan ay nagsimulang umugong sa mga kapihan at pampublikong pamilihan. Ibinubulong ng mga residente na ang lugar ng bakawan ay kilala talagang imariiti o pinamamahaya ng mga ligaw na espiritu. Naniniwala sila na ang batas ng karma o gaba sa lokal na paniniwala ang nagtulak sa tubig na iluwa ang krimen, pinwersa ang bangkay ng dalaga na bumalik upang maningil ng katarungan. Ang tahimik na crime scene, ang misteryosong pagkakakilanlan ng biktima, at ang mga kwentong kababalaghan ay lalong bumalot sa kaso ng makapal na hamog na humahamon sa kakayahan ni Col. Valderrama at ng kanyang koponan. Ang kawalan ng lead sa simula ay hindi nagpahina sa loob ni Col. Valderrama at ng kanyang mga kasamahan sa gisi. Isang mahigpit na utos ang ibinaba sa buong hanay ng kapulisan. Dapat makilala ang biktima sa loob ng 24 oras, anuman ang mangyari.
Ang lambat ng impormasyon ay inilatag sa bawat sulok ng isla ng Cebu. Ang mga poster ng Key Missing Person na may kakaunting paglalarawan ay ipinamahagi sa lahat ng istasyon ng pulisya at mabilis na nag-viral sa mga Facebook community group tulad ng Key Cebu Updates. Kasabay nito, ang forensics team ay walang pagod na nagtrabaho sa Vicente Soto Memorial Medical Center, SDES. Sinisikap na i-reconstruct ang mukha ng biktima at kumuha ng FET sample para sa pagtutugma. 2 araw matapos matagpuan ang bangkay, isang sinag ng pag-asa ang lumitaw sa gitna ng madilim na ulap. Isang lalaking nasa middle age na may bakas ng pag-aalala sa mukha, na nagpakilalang si Kuya Kiko, ang manager ng Queen City Executive East, isa sa mga elitistang nightclub sa Mandao, ang nagtungo sa himpilan ng pulisya. Iniulat niya na ang isa sa kanyang mga staff na babae na nagngangalang Nina Carla Soriano o mas kilala bilang Kinika, 21 taong gulang, ay hindi pumasok sa trabaho at misteryosong nawalan ng kontak sa nakalipas na 2 araw. Ang oras ng kanyang pagkawala ay tugmang-tugma sa oras ng pagkatagpo sa bangkay. Ibinigay ni Kuya Kiko ang data ng empleyado at mga larawan ng pang-araw-araw na buhay ni Nika. Bagaman sira na ang mukha ng bangkay dahil sa tubig, ang tindig ng katawan, buhok, at lalo na ang isang maliit na peklat sa kaliwang tuhod ng biktima ay tugmang-tugma sa deskripsyon. Upang makasiguro, agad na ipinatawag ng mga investigador ang pamilya ni Nika mula sa kanilang probinsya sa Bogo City. Ang sandali ng ang kanyang matandang ina, na nakasuot ng kupas na duster, ay bumagsak at humagulgol ng histerikal habang tinatawag ang pangalan ng anak sa wikang Bisaya sa loob ng malamig na morgue ng Festus. Ay nagkumpirma sa pinakapait na katotohanan. Ang biktima ay tunay na si Nika. Ang tabing na misteryo ng pagkakakilanlan ay nahawi na, ngunit nagbukas ito ng bagong kabanata na mas masakit at masalimuot. Ang focus ay lumipat sa investigasyon sa buhay ni Nika. Ang intel team ay mabilis na gumalaw patungo sa masikip na boarding house na inuupahan niya sa gilid ng lungsod. Ang maliit na kwarto ay mukhang maayos. Naaamoy pa ang bango ng kandila sa altar ng sto. Ninyo na inalay niya noong umagang iyon. Ang lahat ay naroon, tanging ang kanyang cellphone at ang kanyang motorsiklong Honda Scoopy ang naglahong parang bula. Ngunit ang pinakamahalagang susi ay nanggaling sa hindi inaasahang mapagkukunan. Si Luz Mercado, ang kasama sa kwarto at pinakamalapit na katrabaho ni Nika, sa gitna ng pagluha at matinding takot, ay isinalaysay ang malagim na gabi. Ikinuwento niya na noong gabing iyon sa Queen City D, si Nika ay inatasang mag-asikaso sa essay room para sa isang grupo ng mga panauhin na binubuo ng 4 hanggang 5 lalaking puno ng tattoo, na may itsurang mato na tipikal sa mga miyembro ng Gang of Fraternity. Ang leader ng grupong ito ay isang lalaking tinaguri ang Jerry Saber Suarez. Isang figurang kilala bilang miyembro ng sindikato na kinatatakutan at madalas masangkot sa karahasan sa Cebu. Nagpatotoo si Luz na pinilit nila si Nika na sumama para sa second round tea o mag-check-in sa hotel upang pagsamantalahan ang kanilang pagnanasa. Ngunit si Nika, bitbit ang kanyang dignidad, ay mariing tumanggi at idiniin na siya ay naroon lamang para kumanta at umasiste sa inuman. Ang pagtanggi ng dalaga ay nagpaninga sa galit ni Jerry Saber. Ibinato niya ang baso, nagmura ng mga bastos na salita, at nagbanta pa kay Manager Kiko na susunugin at papatagin ang lugar kung hindi masusunod ang gusto niya. Ibinunyag din ni Luz ang detalyeng nakakakilabot. Matapos umuwi ni Nika gamit ang kanyang motor, nakita ni Luz ang modified pickup truck ni na Jerry Saber na umaaligid pa sa labas ng gate na may nakamamatay na tingin, tulad ng isang mabangis na hayop na nag-aabang ng biktima. Ang testimonyang ito ang naging gintong susi na sa unang pagkakataon ay nagbunyag sa mga mukha ng mga pangunahing suspect sa sadistikong pagpatay na ito. Ang profile photo ni Jerry Saber Suarez at ng kanyang mga kasamahan ay agad na ipinaskil sa mesa ng Special Task Force ng TIF. Ang criminal record ni Jerry Saber ay binuksan muli mula sa database ng kapulisan. Siya ay isang recidivist o pusakal na kriminal na may makapal na nakaraan. Labas-masok na siya sa Bilibid at Cebu City Jail dahil sa mga kaso ng pangingikil, serious physical injury, at pagkakasangkot sa bentahan ng shabu sa mga nightclub. Ito ay isang target na napakadelikado, halang ang bituka, at hindi nangingiming gumamit ng patalim para tapusin ang problema. Isang mahigpit na utos ang direktang ibinaba ni Cole.
Valderrama, pakilusin ang pinakamahusay na SWAT at tracker teams. Kumilos ng mabilis. Siguraduhin hindi sila makakatakas patawid ng Bohol, Negros o Mindanao. Ang unang unit ng investigasyon ay nag-focus sa pag-reconstruct ng ruta ng pagtakas ng mga suspect. Dose-dose ng key footage mula sa Queen City DE hanggang sa mga pangunahing kalsada tulad ng Osmeña Boulevard at East Bacalso Avenue ang kinumpiska at sinuri. Ang malinaw na kuha mula sa kikis ng lobby ng ECU ay kumumpirma sa testimonya ni Luz. Ang grupo ni Jerry Saber ay umalis ng lasing, dinuro-duro ang gwardiya at nagbitaw ng mga banta bago sumakay sa isang puting Mitsubishi Strada, Triton, na nakaset up na may malalaking gulong at mataas na ground clearance. Tipikal na sasakyang pang-offroad. Sa patuloy na pagtugaygay sa digital na bakas, natuklasan ng tracker team na ang Strada ni Jerry ay dumaan sandali sa isang tindahan ng inuman sa gilid ng kalsada. Saksi ang takot na may-ari ng tindahan na nagsabing ang grupo ay lumaklak ng maraming bote ng alak at gin, habang patuloy na nagmumura ng malutong at binabanggit ang matapobreng sa ng maihalong paghihiganti. Sumumpa silang tuturuan ito ng leksyon. Ang liwanag sa investigasyon ay lumitaw mula sa isang kihis ng 24 oras na convenience store sa isang tahimik na bahagi ng reclamation area. Ito ang eskinita o shortcut na madalas daanan ni Nika pauwi sa kanyang boarding house. Bagaman medyo malabo ang kuha dahil sa dilim, ang mga digital forensic technicians ay nagtagumpay na mahanap ang golden moment. Eksakto sa oras ng pag-uwi ni Nika, ang kanyang Honda Scoopy ay nakitang dumaan. Hindi nagtagal, ang puting Mitsubishi Strada ay lumitaw mula sa likuran, mabilis na nagpatakbo, at ginitgit ang motor ng biktima hanggang sa maipit ito sa gilid ng kalsada. Biglang huminto ang sasakyan. Dalawang figurang maskulado ang tumalon pababa. Sa loob lamang ng ilang segundo, na-neutralize ang biktima. Tinakpan ang kanyang bibig at sa pilitang kinaladkad pasakay sa liko ang upuan ng pickup. Ang sasakyan ay humarurot agad, iniwan ang motor ng biktima na nakatumba sa gilid ng kalsada at naglaho sa dilim ng gabi patungo sa direksyon ng mga bakawan. Kasabay nito, ang unit ng SOCO ay bumalik sa crime scene sa mangrove area ng Cordova. Bagaman umulan ng malakas, dahil sa talas ng mata ng mga operatiba, natagpuan nila ang bakas ng gulong na bumaon ng malalim sa maputik na lupa na naitago sa ilalim ng mayayabong na sanga ng bakawan. Ang bakas na ito ay agad na kinunat ng molde gamit ang plaster. Ang resulta ng pagsusuri ay nagkumpirma na ang pattern ng mud terrain na gulong ay tugmang-tugma sa uri ng espesyal na gulong na nakakabit sa Mitsubishi Strada ni Jerry Saber. Ang lahat ng piraso ng puzzle ng krimeng ito, mula sa salaysay ng saksi, sisis ng pagdukot, hanggang sa pisikal na ebidensya sa crime scene, ay nabuo na ngayon bilang isang buong senaryo ng krimen na hindi na mapapasubalian. Ang bilog ng pagtugis ay lalong pinasikip. Ang pagkakakilanlan ng 4 na tauhan na kasama ni Jerry ng gabing iyon ay nakuha na rin. Hindi nila alam na ang malaking lambat ng batas ay nailatag na sa bawat sulok ng Metro Cebu. Hinihintay na lamang ang komando para sa pagsalakay. Ang lungsod ng Cebu ay mahimbing nang natutulog. Ang ugong ng mga motor sa kalsada ay humupa na at napalitan ng mahinang hampas ng alon. Ngunit sa headquarters ng Cebu City Police Office, ang tensyon ay umabot sa sukdulan tulad ng kwerdas ng gitara na handa ng mapatid. Nakatayo si Col. Valderrama sa harap ng malaking tactical map, kinakatok ng mariin ang 5 pulang tuldok na minarkahan bilang lokasyon ng pinagtataguan ni Jerry Saber Suarez at ng kanyang 4 na tauhan. Dose-dose ng mga tauhan mula sa SWAT at Special Action Force na armado ng matataas na kalibre at naka-bulletproof vest ang pumwesto na. Gumapang sila sa dilim ng masisikip at palikulikong eskinita. Ang plano ng sabay-sabay na pagsalakay na may codename na Oplan Lambat ay pulido hanggang sa huling detalye. Ang pangunahing target ay hulihin ang buong grupo ng sabay-sabay upang putulin ang anumang tsansa na makapagbigay sila ng babala sa isa't isa o makatakas. Sugod. Ang maikli ngunit maring utos ni Col. Valderrama ay narinig sa radyo. Agad-agad, ang 5 assault team ay kumilos tulad ng sipit ng alimango na sabay-sabay na sumara. Sa isang squatter area sa siksikang barangay ng Pasil, si Jerry Saber Suarez ay humahilik ng malakas matapos ang inuman hanggang sa malasing.
Ang manipis na pintuang kahoy ng kanyang kwarto ay winasak hanggang sa matanggal ang ingsel dahil sa tadyak ng mga pulis. Bago pa siya makadilat at mahimasmasan, ang nakabubulag na ilaw ng tactical flashlight at ang nguso ng mahahabang baril ay nakatutok na sa kanyang ulo. Pulis! Walang kikilos! Ang mga miyembro ng raiding team ay agad na dinaganan ang siga, idiniin ang mukha nito sa malamig na sahig. Ang tunog ng T-click ng posas ay narinig na nagkandado sa kamay ng kriminal. Ang maangas na mukha ni Jerry Saber na karaniwang mapagmataas ay namutla at nawalan ng kulay. Sa parehong sandali sa isang 24 oras na bilyaran sa may reclamation area, ang dalawa pang kasabwat ay abala sa pagsusugal. Hindi nila namalayan na ang mga naglalaro sa kabilang mesa ay mga intelligence asset na nakabihis sibilyan. Nang ibigay ang senyales, agad na ibinalibag ng mga operatiba ang dalawang suspect sa ibabaw ng bilyaran at kinumpiska ang iba't ibang patalim na nakatago sa kanilang mga damit. Ang dalawa pang natitirang suspect, isa na nagtatago sa bahay niya sa Talisay at ang isa sa bahay ng kamag-anak sa Karkar, ay matagumpay ding nadakip ng walang naging palag. Ang silent operation ay natapos ng mabilis sa loob ng wala pang 30 minuto. Ang 5 suspect ay kinalagkad patungo sa headquarters sa Camp Sotero, Cabahog. Ang tanawin ng 5 lalaking dating siga at nagmamayabang na puno ng tatoo sa katawan, ngayon ay nakayuko ng lupaypay na nakasuot ng dilaw na detainee shirt na may tatak ng BAK at nakaposas ang mga kamay, ang naging sentro ng atensyon ng gabing iyon. Sa harap ng mga veteranong investigador sa interrogation room, noong una ay nagpakita pa sila ng kayabangan at pagtanggi, sumisigaw na wrong arrestee ang mga pulis. Ngunit ang kanilang mental na depensa ay gumuho bigla ng ibagsak ni Cole Valderrama ang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Mula sa CCTV footage ng Mitsubishi Strada na nanggigit-git sa biktima, ang mabigat na testimonya ni Luz, hanggang sa resulta ng forensic test sa bakas ng gulong na 100% tugma sa crime scene sa Bakawan. Si Jerry Saber, ang utak ng krimen, ang unang sumuko ng may nanginginig na mga kamay. Humingi siya ng isang sigarilyo bago simulan ang pag-amin sa mga kasalanang nakakapanindig balahibo. Ang kanyang salaysay ay muling ipininta ang malagim na gabi sa Cebu. Lasing na lasing kami noon, sir. Ang babaeng yun, nagmatapang na ipahiya ako sa harap ng mga tauhan ko, ang sabi ni Jerry, dala ang boses ng isang taong nasugatan ang ego dahil sa pagtanggi sa kanya sa Umalis sila para uminom pa ng puno ng puot. Ang alak at ego ng pagiging gangster ang nag-anyo sa kanila upang maging mga halimaw. Pinlano nila ang pag-abang upang turuan ng leksyon tungkol sa respeto. Matapos isakay si Nika sa pickup, dinala nila ito sa liblib na Bakawan sa Cordova. Doon, sa gitna ng dilim at huni ng mga insekto, pinagpasasaan at ginahasa nila ang biktima ng paulit-ulit ng walang awa sa kabila ng pagmamakaawa at iyak ng dalaga. Nang makitang nawalan ng malay si Nika, dahil sa sakit at takot, nagsimulang gumapang ang panik sa kanila. Kilala niya ang mukha natin. Kung pakakawalan natin siya, mabubulok tayo sa bilibid, bulong ng isa sa kanyang mga tauhan. Sa halip na dalhin ang biktima sa ospital, ginawa ni Jerry Saber ang pinakamalupit na desisyon, patayin upang burahin ang ebidensya. Kumuha sila ng tipak ng semento mula sa isang construction site na hindi kalayuan, itinali ito ng mahigpit sa paa ng kawawang dalaga gamit ang lubid, at sa kabuong lamig na itinapon ang katawan nito sa bukana ng Ilog Guadalupe. Umaasang aanuri ng dagat ang kanilang kasalanan palubog sa kailaliman ng karagatan. Ang katotohanan ay nabunyag ng hubot-hubad at sadistiko, dahilan upang ang mga pulis na sanay na sa karahasan ay mapakuyom ng kamao sa pagpigil ng galit. Ang paglilitis sa kasong murder at rape laban kay Nika Soriano ay ginanap sa Regional Trial Court ng Cebu City sa isang tensyonadong kapaligiran na hindi pa nararanasan noon. Sa labas ng gate ng Hall of Justice, daan-daang residente at miyembro ng mga grupong nagsusulong ng karapatan ng kababaihan ang nagtipon, may bitbit na mga streamer na humihingi ng katarungan. At nagsisigawan ng hustisya para kay Nika, at hinihiling ang pinakamabigat na parusa para sa mga halimaw na salarin. Sa upuan ng mga akusado, ang 5 lalaking dati siga at naghahari-harian sa Mandaue, ngayon ang liliit at walang lakas sa suot na uniforme ng bilanggo. Ang kanilang mga mukha ay nakayuko, namumutla, at hindi makatingin sa larawan ng dalagang nakapaskil sa mesa ng pamilya ng biktima.
Sa ilalim ng matatalim na tanong ng mga piskal at bigat ng forensic evidence na hindi matututulan, ang tabing ng malagim na gabi ay nabunyag ng tuluyan. Si Jerry Saber, ang utak, ay yumuko na lamang at inamin ang kanyang karumaldumal na gawa. Ikinatwiran niya na ang kanyang ego, bilang lalaking sanay manakot ay nasugatan ng malubha ng tanggihan ng isang mahinang babae. Ang sakit ng loob na iyon, dagdag pa ang tama ng alak at droga, ang nagtulak sa kanya na maging demonyo at idamay ang buong grupo sa krimen. Ang histerikal na iyak ng matandang ina na nagmula pa sa bogo ay bumasag sa katahimikan ng korte nang marinig ang detalye ng pagpapahirap sa kanyang anak. Ilang beses siyang hinimatay sa bisig ng mga kamag-anak na nagpatigil sa lahat ng nasa loob ng silid dahil sa halo-halong awa at galit. Ang katarungan ay dapat pairalin, mariing wika ng huwes. Ang ginawa ng mga akusado ay hindi makatao. Sadistiko, nakababahala sa lipunan, at dumungi sa payapang imahe ng Cebu. Ang tunog ng maso ng hukom ay umalinggaw ng malakas upang itakda ang kapalaran ng mga salarin. Ang hatol na reclusion perpetua na walang eligibility for parole, habang buhay na pagkabilanggo na walang layang makalaya kailanman, ang ipinataw kay Jerry Saber Suarez at sa dalawang pangunahing tauhan na aktibong gumahasa at pumatay. Ang dalawa pang akusado, dahil sa kanilang partisipasyon sa pagtulong sa krimen, ay hinatulan din ng reclusion perpetua. Ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas ay ibinaba. Silang nagwalang bahala sa buhay ng iba ay magbabayad ng kanilang kalayaan hanggang sa huling hininga nila sa loob ng rehas. Ito ang wakas na hindi maiiwasan para sa mga taong hinayaang takpan ng libog at karahasan ang kanilang katinuan. Ang kaso ay isinara kasabay ng paglubog ng araw sa Mactan Channel. Ngunit ang sugat na iniwan nito sa pamilya ni Nika ay hindi kailanman tuluyang maghihilom. Ang agos ng Ilog Guadalupe ay patuloy na dumadaloy ng tahimik patungo sa dagat, tangay ang malungkot na alaala ng isang dalagang manggagawa na sinapit ang malupit na kapalaran. Ang trahedyang ito ay isang matigas na paalala sa lahat ng antas ng lipunan. Ipinapaalala nito sa atin ang pagbagsak ng moralidad ng ilang kabataan na naliligaw ng landas, ang panganib ng pamumuhay gangster, at ang pag-abuso sa alak at droga. Lalo na sa ating lipunan kung saan naniniwala pa rin tayo sa igaba o batas ng karma. Ang kasong ito ay tunay na patunay na ang lambat ng katarungan ay maaaring mukhang may butas, ngunit walang sinuman ang makatatakas dito. Kahit itago pa ang krimen sa ilalim ng ilog o sa loob ng kagubatan ng bakawan, ang liwanag ng katotohanan ay sisinag din sa huli upang maningil. Maraming salamat sa pagsubaybay sa emosyonal na paglalakbay ng paglutas sa kasong ito. Lagi nating pahalagahan ang buhay, sumunod sa batas, at magkaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol ang mga naaapi. Ang katarungan ay